I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple. And it's terrorism. Plain and simple. Ito ang matapang na pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga panawagang muling buksan ang usapin sa peace talks sa pagitan ng pamahalaan at New People's Army. Ito'y matapos ang naging madugong engkwentro ng militar at mga umano'y rebelde sa barangay Salamanca sa bayan ng Toboso Negros Occidental noong April 19. Dito, 19 na mga rebelde umano ang nasawi. Git niya, ang operasyon sa Toboso ay bunga ng mga report mula sa mga residente. At ito, bunga ng report ng community. Nagsumbong ang community. Hindi naman basta-basta sasagot ang armed forces na walang ganyan. Pero yung noise na ginagawa ng iba, lalo na yung entitlement ng iba, na kunwari cause-oriented o progresibo, na wala naman doon, na magdedepensa sa nag-aalsa armas sa gobyerno, hindi tama ito. Lalong-lalo na sa harapan ng mga sundalo na nagsasakripisyo ng buhay araw-araw. Ang pahayag ng kalihim, pinalagan ng Amnesty International Philippines. Nakakalungkot yun, nakakabahala kasi kung hindi peace talk, so what? Now what? No? At aside from the peace talks, kung ang approach ay militarization, again, lives will be lost. At iyon ang gusto, parang isa sa mga bottom line yan, one person killed is too many. At sana ay maiwasan to. At yung effort na maiwasan to, sana ay manggaling to all the parties concerned. Ang point ko is, wag maging foreign idea or foreign concept yung peace talks, yung usapin ng socio-economic reforms, yung usapin ng conflict sa Pilipinas. Kailangan siyang hindi lang pag-usapan ng mga policymakers. Ipinanawagan din ng Amnesty International Philippines ang pagiging bukas ng Armed Forces of the Philippines sa isinasagawang investigasyon sa Toboso 19 at iba pa, kabilang na ang mga desaparecidos o mga biktima ng pagdukot ng Estado sa ilang individual. Na hindi tayo makakakuha ng may ebidensya kasi yung mga opisina na kailangan gumawa ng trabaho nila, hindi nila ginagawa. Kaya kulang talaga tayo ng ebidensya. Yun po ang experience namin. Evidence, lack of evidence. And lastly sa experience namin sa tatay niya, ako kasi ang hirap pumasok sa kampo ng mga military. Kasi isa sa element ng enforced ay makita namin at i-deny nila na wala talaga sa kanila. Kaya titingnan namin kung wala sa kampo, mahirap makapasok. So hindi namin ma-prove yung isang element ng enforced disappearance. We are happy that they have immediately launched the investigation, but at the same time, we also want to remind them na nagbabantay po kami at naghihintay doon sa resulta ng investigation. Sinimulan na ng Commission on Human Rights ang investigasyon sa insidente. Sa ngayon, patuloy na naglilibot ang Amnesty International Philippines sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipresenta ang estado ng karapatang pantao sa mundo, sa bansa, at mga rekomendasyon para maresolba ito. Jose Robert Inventor, RNG News.